Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na magsaliksik ng salita ng Panginoon at magbasa ng salita ng Panginoon. So tayo po ay magpapatuloy na magbulay-bulay ng salita ng Panginoon at yung lagi po nating pinapaalala that I hope na kung marami na po tayong alam sa salita ng Panginoon, I hope na tayo po ay lumalago, nakikita na po yung buhay po natin na may bagong buhay na at naiiwan po natin yung lumang pagkatao po natin because we are now in Christ and naligtas po tayo ng ating Panginoong Hesukristo at may banal na espiritu na tayo sa ating katawan. Amen. Our body is a temple of the Holy Spirit that is useful to glorify our Lord Jesus Christ who saved us. Amen. Who give us eternal life. Amen. So I hope na yung assurance of salvation, naintindihan po natin yon. Amen. So hindi lang po tayo doon sa assurance of salvation, pero marami pa po tayong matututunan about sa salita ng Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating isip, ang ating puso, and I hope na namnamin po natin ang bawat salita ng Panginoon na ating naririnig at ating nababasa. Amen. Dahil napakahalaga kung tayo po ay may assurance na tayo po ay ligtas, is napakahalaga din yung katiyakan na tayo po ay ligtas. Napakahalaga yung pagsunod sa ating Panginoon. Amen. So yung pagbubulay-bulayan po natin is makukuha po natin dito sa John 10 verse 27 to 29. So sabi niya dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. So sabi ng Panginoon, ang mga nakikinig po sa akin ay sumusunod po sa akin at kilalang kilala ko po sila. So yung totoong tupa, totoong naligtas ay nakikinig sa Panginoong Hesukristo at sumusunod po siya kay Panginoong Hesukristo, hindi lang po sa bibig kundi may pagsunod na nangyayari po sa kanyang buhay. Amen? Kailanmay hindi po sila mawawala at kailanmay hindi po sila maaagaw ng kaaway dahil hawak ko po sila, dahil kilalang kilala ko po sila. Sila po ay sumusunod at nakikinig po sila sa akin. At kailanmay hindi po sila mapapahamak at kailanmay hindi po sila maaagaw ninuman. Ito po yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang aking mga tupa ay kilala ko. At sila po ay sumusunod at nakikinig po sila sa akin. At kailanmay hindi po sila mawawala dahil binigyan ko po sila ng buhay na walang hanggan. Amen? So ang Panginoong Hesukristo yung nag-iingat po sa atin. Siya yung nagpipreserve ng ating kaligtasan. Kaya nga binigay po niya yung banal na espiritu po sa atin para makipagrelasyon po tayo sa Ama. Wala po tayong relasyon sa ating Ama sa langit dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil niligtas po tayo ng Panginoong Hesukristo, nagkaroon po tayo ng relasyon at pwede po tayong tumawag sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At kailanman ay hindi po ito mawawala dahil nasa atin na yung banal na espiritu na siyang nagpipreserve sa ating relasyon sa ating Ama na nasa langit. And so yung banal na espiritu na po yung magpipreserve po sa atin, siya na po yung magtuturo po sa atin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo dahil yun po yung pinagkaloob ng Panginoong Hesukristo sa atin para tumawag po sa ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya hindi po lahat ng tumatawag sa Panginoong Hesukristo ay ligtas na dahil yung totoong ligtas ay nakakakitaan ng pagbabago, yung transformation, change of mind, change of heart, and change of action. Ito po yung nakikita po sa ating mga mananampalataya, yung genuine faith na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga may nasasabing backsliding or may panlalamig dahil hindi po nila talaga naunawaan yung kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo. Amen? Ang nakikita ng Panginoong Hesukristo ay yung totoong pananampalataya at yung pagsunod po natin sa Kanya. Nakikinig po tayo sa Kanya. Madaling magsabi na Jesus is our Lord and Savior, pero mahirap sumunod, mahirap makinig. Amen? Kaya nga marami ding mga Kristiyano kahit
Sabi nila they are Christian, nagsisimba po sila pero mali din po yung hindi po na itutuwid yung pakikipagrelasyon po nila, hindi na itutuwid yung pag-iisip, hindi po na itutuwid yung panagpuspuso. So a lot of things na kailangang mabago kung tayo po ay ligtas na. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang totoong ligtas ay nakikinig at sumusunod po sa akin. Sometimes hindi po tayo nakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya pala sinabi ng Panginoon na hindi lahat ng tao na tumatawag ng Panginoon ay makakapunta sa aking kaharian. So yung totoo na ligtas is yung may pagsunod sa salita ng Panginoon at nakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya hindi lang po tayo doon sa assurance of salvation, kundi matuto din po tayong sumunod sa salita ng Panginoon. Napakahirap sumunod sa salita ng Panginoon kasi yung puso sa isip mo ay kailangang mabago dahil you are now in a new creation. Nasa bagong buhay na po tayo dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya unti-unti po tayong binabago. Kaya magpabago po tayo sa Panginoong Hesukristo at sumunod po sa Kanya, makinig po tayo sa Kanya. Nasanay po tayo doon sa assurance of salvation, kaya minsan kung nakukorek po tayo, we think na nakukondemn tayo ng kapwa po nating mananampalataya. But we don't blame kasi nasanay po tayo doon sa assurance of salvation. O mahal na mahal ka ng Panginoon, ligtas ka na, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? So, sanay na po tayo doon na kahit nananatili po tayo sa ating mga kasalanan and kung may magre-rebuke po sa atin, magko-correct po sa atin, magtitrain, magdi-discipline po sa atin. We think na kinokondemn po tayo sa kapwa nating mga mananampalataya. Pero yung sabi din po ng salita ng Panginoon sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God-breathed. It is useful for teaching, correcting, rebuking, para tayo po ay ma-equip at gumawa ng mabuti. So nasanay po tayo kasi doon sa assurance of salvation at yung mahal na mahal po tayo ng Panginoon, pinapatawad po tayo ng Panginoon. So huwag po tayong masanay na huminto lang po tayo doon sa assurance of salvation na tayo po ay ligtas na. Malinaw sa salita ng Panginoon na ang tunay na ligtas ay sumusunod at nakikinig sa salita ng Panginoon at nagpapabago po yan. Tumatanggap po siya ng rebuke, tumatanggap po siya ng correction. Amen? Hindi lang po tayo doon sa assurance of salvation at mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Mabiyaya ang Panginoon. Totoo po yun. Pero sinasabi din sa salita ng Panginoon na God is holy. He is a just God. May judgment na mangyayari sa mga taong makasalanan at hindi totoong tumanggap sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya check po natin yung sarili po natin kung totoo ba talaga na tayo po ay mananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. Tanungin po natin yung sarili po natin kung totoo ba na natatransform po tayo everyday sa ating pang-araw-araw na ginagawa po natin. So i-check po natin para hindi po tayo mahuli, para kung pagbalik ng Panginoong Hesukristo ay pasok na po tayo sa Kanyang kaharian. Isa po tayo na maliligtas. Sana po tayo na anak po niya. We are covered with His precious blood. Our body is a temple of the Holy Spirit. Amen? So huwag po nating i-ignore na i-check or i-examine ang ating pananampalataya. Mas maganda yung tinatanong po natin ang Panginoon kung tayo po ay nakakalugod ba sa Kanya? Napapasaya ba natin siya? Tama ba yung pagsunod po natin sa Kanya? It's not perfect in our daily life, pero napakaganda kung lagi po nating tinatanong or kinakausap kahit sa isip po natin. At alam ng Panginoon yun kung ano yung iniisip po natin or ano yung nasa puso po natin. Amen? So ang totoong naligtas ay sumusunod at nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen? Hindi lang po yung assurance of salvation, yung panghawakan po natin. Praise the Lord. Focus po tayo doon sa resulta ng ating kaligtasan na nangyayari po sa atin kasi ang totoong ligtas ay nag-go forward kung ano yung salita ng Panginoon. Hinahanap po niya yung salita ng Panginoon at yun po yung ipinapamuhay po niya. Amen?
So I hope na isa po tayo doon na hinahanap yung salita ng Panginoon at yun po yung ipinapamuhay po natin. Kahit hindi po perfect, pero yung desire po natin, Lord, I want you to know more. At gusto ko, nagbaguhin mo po ako sa araw-araw kong pamumuhay. Napakahalaga po yun sa ating Panginoon. Amen. So naalala ko lang din po yung sinabi ng aming mentor at marami din pong ganitong Christian. Tinataas po nila that they are appointed, they are anointed. Pero yung sinabi ng aming mentor, huwag po kayong mag-focus po doon sa anointed and appointed. Dahil pwede po kayong magiging anointed and appointed. Pero sa isang araw lang, magiging appointed ka and anointed dahil gagamitin ka ng Panginoong Hesukristo para mai-release yung salita ng Panginoon. Pero what about sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday? Are you still anointed or appointed? Maraming Christian, kahit mga pastor, leaders, missionaries na appointed and anointed. Pero isang araw lang dahil magagamit po sila. Kaya sabi ng mentor po namin, huwag po kayong mag-focus po doon. Mag-focus po kayo doon sa fruit of the Holy Spirit. Dahil yun po yung buhay ng tunay na mananampalataya, yung fruit of the Holy Spirit na nakakakitaan po tayo. Yun po yung character ng Panginoong Hesukristo. Is totoo po yun. Ang Panginoon, ang audience po natin, kung walang nakakakita po sa atin, bilang servant of God. Kaya marami ting natitisod. Kung appointed and anointed lang po tayo, walang fruit of the Holy Spirit. Amen? So, mas maganda din kung tayo po ay appointed, tayo po ay anointed, at may fruit of the Holy Spirit po tayo. So, napakaganda din po yon. So, wag lang po tayo din mag-focus po doon. Mag-focus po tayo totally sa fruit of the Holy Spirit. Kagaya din po ng assurance of salvation at saka evidence of salvation. Kailangan mag-focus po tayo doon sa evidence of salvation kung tayo po ay ligtas na. Amen? Sabi ni Tito, yung tito ko, joke. Dito, chapter 2, 11-13, sabi niya dito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Amen? So, nahayag daw yung kagandahang loob ng ating Panginoon sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay. Amen? So, yung biyaya na kaligtasan na tanggap po natin, ito po ay para matalikuran po natin yung makamundo po nating pamumuhay. Amen? So, lahat ng sinabi ko kanina is totoo. It is biblical. Hindi po ako nagsisinungaling dito, kundi yung totoo yung pinapahayag po natin. Amen? At damdaming makalaman, yung kagandahang kaligtasan na pinagkaloob po sa atin ay para talikuran po natin yung makamundong pamumuhay at yung makadamdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil o self-control at tuwid at karapat-dapat sa Diyos. Amen? Kung tayo po ay namumuhay sa anumang gustuhan ng laman po natin ay hindi po tayo karapat-dapat sa mata ng Panginoon. It is biblical. Sometimes sinasabi po nila, napakaseryoso mo naman. Of course. This is the word of God. Kaya magiging seryoso po tayo. Time is clicking. Amen. Ang oras ay naumiikot lang. Pero tayo, nauubos na yung buhay po natin. Nauubos na yung time limit ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan po nating maging seryoso sa ating pananampalataya at pagtitiwala. Amen? Kahit nabubulol pa tayo, kailangang bilis-bilisan po natin. Hindi po ito basta-basta, kundi kaligtasan po natin. Buhay na walang hanggan yung pinaglalaban po natin dito. So be careful. Amen? Tayo ngayon nang may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasahan. Maging karapat-dapat po tayo sa Diyos habang hinihintay po natin yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Hesukristo. Amen? Ito po yung pagbabalik. Ang pinaghahandaan po natin ay yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kaya magiging seryoso po tayo sa ating pamumuhay. Hindi pagiging perfectionist, pero ito po ay para magiging karapat-dapat po tayo sa Panginoong Hesukristo. It is written in the Word of God. Amen? Yung mga nagsasabi, napakaseryoso mo naman sa buhay. Nauna po silang mananampalataya, pabebe pa rin po sila. Pag nakukorek po sila, they think that it is condemnation for their Christianity.
Bawat mananampalataya, magiging seryoso po tayo dahil yung pinaglalaban po natin, it is eternal life. I hope, we pray that marami pong tao yung makakarinig ng salita ng Panginoon. Amen. 14. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Amen? So, ayong kaligtasan po natin, yun na po yung way para makagawa po tayo ng mabuti. Hindi po tayo yung nagpipreserve ng ating kaligtasan. Hindi po natin pwedeng sabihin na, oh, marami po akong pinapatanggap na tao, marami po akong pinapanalangin at sila po ay nahihil. Kaya ako ay maliligtas. Hindi po yun yung assurance ng kaligtasan, kundi yung kaligtasan po natin, yun po yung maglilid po sa atin para makagawa ng mabuti. Hindi yung pagiging mabuti mo para maligtas ka. Yung assurance na ligtas ka ay yung bagong pamumuhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating buhay. We are now a new creation. Hindi po yung dati na pagkatao po natin. In Christ, we have the new life. So kung ikaw po ngayon ay nanlalamig, ikaw po ngayon ay nakikinig sa aking video at nanlalamig, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo dahil nagkasala ka, God is always waiting for you. Repent, ask forgiveness, at huwag ka nang magkasala. Kung magkakasala ka pa, ay baka mas malala yung mangyari po sa inyo. It is biblical again yan. Kaya kung akala mo ay hindi ka nakarapat-dapat sa Panginoon, mas magiging masaya ang Panginoon kung ikaw po ay babalik po sa Kanya. Kung tinatanggap mo yung pagkukulang mo, tinatanggap mo yung pagkakamali mo, at sinusurrender mo po yun sa Panginoon, He is always ready to accept you. It is her joy. At isipag-celebrate ka pa po niya. Kagaya ulit ng prodigal son. They make celebration nung bumalik ang kanyang anak. So ganun din po yung mangyayari po sa atin kung lagi po tayong bumabalik sa Panginoon. Inaamin po natin na tayo po ay nagkamali. Inaamin po natin yung kasalanan po natin. Surrender to the Lord. Balik po tayo sa Lord. At maglingkod po tayo sa Kanya. Araw-araw po tayo nagkakamali, even me. Sa puso, sa isip at sa gawa, nagkakasala po tayo. Nagkakasala din po ako. But sa biyaya ng Panginoon, I always ask for forgiveness. We always ask for favor na tayo po ay mapatawad ng ating Panginoong Hesukristo. Though that we are ligtas na, pero yun nga, lagi po tayo nagkakasala, nagkakamali po tayo araw-araw sa isip, sa gawa at sa pananalita. Kaya kailangan din po natin mag-ask ng forgiveness. Even so marami pa po tayong pag-uusapan, hindi po ako galit, pero it is a reminder po sa atin na kung nahayag po yung hidden na ginagawa po natin, accept and surrender to the Lord. Humingi ng pagpapatawad sa Panginoon. At huwag na po tayong lumayo. Huwag po nating i-compromise. Huwag po nating i-compromise. Humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. At huwag na po tayong magkasala. Sinishare ko po ito para magiging aware po tayo. And even me, natatakot po ako. Kaya sabi ko, Lord, protect me. Kung ano yung pagkakamali ng iba is pwede po tayong matuto doon. Pero kung tayo po ay nagkasala, always go back to the Lord. Always ask forgiveness and repent to the Lord. Dahil ang Panginoon is naghihintay po sa atin. He is always waiting for us. Asking for repentance is always emergency. What if kung bukas mawala ka, hindi ka pa po nag-repent? Po tayong mag-focus doon sa assurance of salvation, but mag-focus po tayo doon sa evidence of salvation na yung transformation ay mayroon po sa atin. Amen? Tayo po ay nababago kung tayo po ay ligtas na. At kung tayo po ay na-transform and we are anointed, we are appointed, wag din po tayong mag-focus doon, kundi mag-focus po tayo doon sa fruit of the Holy Spirit. Dahil yun po yung character ng Panginoon na we are created in the image of God. Akala ko po noon, magkakaiba po yung mukha ba namin pag ako na pangit. Pangit ba si Lord? Pero iba po pala yung pangunawa ko noon. Yung image of Lord is the fruit of the Holy Spirit. Doon po tayo nagkakaisa. Doon po tayo na-create as an image of God. The fruit of the Holy Spirit that is loving, that is kind, patient, gentle, faithfulness, joy. We have joy, we have peace. Ano pa ba? O yan, so glory to God. I hope na may natutunan po tayo. And shalom, shalom. Bye, God bless.